Sobrang ganda ng jowa ko, pero nadismaya lang ako nang sorpresahin ko ito sa pamamahay nito. Dear Ate Ann, pakitago na lang po ako sa pangalang Romeo. 26 years old. Isang simpleng lalaki na ang goal talaga sa buhay ay makahanap ng babaeng pwede kong makasama habang buhay. Yung tipong pang-date to marry talaga ang mindset ko. Kaya nang makilala ko si Nika, akala ko siya na. Na-meet ko si Nika sa isang disco dito sa aming barangay. Actually, hindi ako madalas lumabas pero that night, napilitan lang akong sumama sa pinsan ko. Hindi ko in-expect na makakakita ako ng babaeng parang galing sa pageant. Grabe, sobrang ganda niya. Mestiza, matangkad, ang kinis, ang puti. Yung tipong head-turner talaga sa kahit anong angle. Nung una, napatingin lang ako, pero kalaunan, nagkalakas loob na rin akong kausapin siya. Sa gulat ko, sobrang approachable niya at hindi siya mahirap kausap. Hanggang sa hiningi ko na yung social media niya at binigay naman niya agad. Pagka-uwi ko, agad ko siyang inad. At hindi naman ako nabigo dahil na-accept niya agad. Ako na rin yung nag-initiate ng usapan online and from there, halos araw-araw na kaming nagchat-chat. Halos 2 buwan din yung ligawan stage namin. At sa totoo lang, napamahal na talaga ako sa kanya. Hindi siya yung typical na babaeng makikita mo lang, basta-basta. Kaya nung sinagot niya ako, sobrang saya ko talaga. Fast forward, naging kami. At dahil sobrang special niya sa akin, naisipan kong sorpresahin siya. Bumili ako ng flowers, chocolates, at simpleng regalo na alam kong magugustuhan niya. Hindi niya alam na pupunta ako sa kanila kasi gusto ko siyang mapasaya. Pero Ate Ann, yung excitement ko napalitan ng disappointment nung dumating ako sa bahay nila. Sobrang unexpected talaga ng lahat. Pagpasok ko pa lang medyo na-shock na ako sa itsura ng paligid. Yung sofa nila puro alikabok, yung sahig may mga kung anong kalat. Pero pinilit ko pa rin ng ngumiti. Ang pinaka nagpa-turn off sa akin ay nung nakita ko yung kwarto niya. Kalat everywhere. Nasa gilid lang ng kama parang hindi pa nalalabhan. May mga damit na halo-halo hindi mo alam kung marumi o hindi. Pero ang pinaka-worst talaga ay yung CR nila. Umihi ako saglit pero hindi ko in-expect na may sa bowl. As in literal na hindi finlush. Walang tubig sa lababo. Hindi ko alam kung ano nangyari pero ako pa tuloy ang nakaisip maglinis. Hindi ko alam kung dahil ba mahal ko siya kaya ko ginawa yun. Pero habang naglilinis ako, parang unti-unting nabawasan yung admiration ko sa kanya. Paano ko siya mamahalin ng buo kung hindi niya nga maalagaan yung sarili niya at yung paligid niya? Ang ganda niya sa labas pero yung pamumuhay niya, sobrang kabaliktaran. Yung lababo nila sobrang dumi, may lumot pa nga at amoy bulok. Yung kwarto niya parang hindi pa siya nag-general cleaning ever. Kaya ngayon Ate Ann, nalilito ako. Sobrang gusto ko si Nika pero iniisip ko kung worth it pa ba siyang ipaglaban. Gusto ko kasi ng babaeng pwede kong pakasalan someday, pero sa sitwasyon niya ngayon, parang hindi ko pa nakikita sa kanya yung pagiging handa sa married life. Ayoko rin naman siyang iwan dahil hindi naman siya masamang tao. Pero hindi ko rin kasi kayang tiisin yung sobrang kalat, especially kung magiging daily life ko na yon in the future. Aminado akong ang dami ko ring pagkukulang bilang lalaki, pero hindi ko kinaya yung nakita ko. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa to o dapat ko nang tapusin habang hindi pa malalim ang lahat. Sana po mabigyan mo ako ng advice.